Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another video. And for today's video, ayan, finally, unbox na rin natin ang most awaited na smartphone ngayon 2026, which is the Infinix Smart 20. Maganda kaya siya? Ito na kaya ang perfect na smartphone para sa inyo? Tara, pag-usapan natin. Then mga ka-J-Vlog, for today's video, ayan, finally dumating na rin ang ating in-order na Infinix Smart 20. So shoutout sa mga nakanood ng ating video about sa pagbili na itong smartphone na to. And this time, i-unbox na nga natin itong Infinix Smart 20. Pero magkano nga muna ba itong smartphone na to? I think for the SRP na ito is 5,500 pesos for the 4GB 128. And the 4GB 64 is around 5,000 pesos. Pero magandang balita dito sa ating view products. Ito sa online official store po ni Infinix ang ilalagay natin dito. Mura nyo lang makukuha ito Infinix Smart 20 around 4,000 plus for the 4GB 128. Kasi pag clinic nyo kasi itong link natin, di ba mura na nga sa online, meron pa kayong special voucher dito galing sa ating video up to 1,000 pesos off. So kumbaga 4,000 plus for the 4GB 128 is super sulit. At tingnan nyo naman kung anong itsura na itong Smart 20. Mukha siyang iPhone 17 Pro Max. Pero the sad part is hindi po available yung Sunlight Orange nila. I think ang available lang nila ngayon sa market, which is the Shadow Black, na napakaganda rin naman mga idol. And yun nga, medyo bago-bago ang box ng Infinix Smart 20 and even the Tecno Spark Go 3, nag-iba naman na sila ng box. Pero yun, so nice na binago nila yung box ng mga devices nila ngayon. So tara mga ka-J-Vlog, samahan nyo ko i-unbox ngayon ang Infinix Smart 20. Ito yung box ng Infinix Smart 20. As you can see, medyo bago na yung box nito compared doon sa kanyang predecessor na parating color green. Ito hindi na ma-idol, medyo maganda na siya, 'di ba? Very ano na siya, kumbaga appealing yung kanyang box and color black na siya. And nakakatawa na medyo identical siya talaga sa iPhone 17 Pro Max, yung Cosmic Orange. So again, this is the RAM and ROM. So okay, maniniwala sa RAM nito, fake news yan. 4GB lang talaga ang physical RAM niya at 120GB of internal storage. So joyful, durable, and smooth. Pure voice call, 5200 mAh battery capacity with 120Hz screen refresh rate. So sa likod ng box, ayan, ito yung mga ibang specifications niya. So IP64 water and dust resistant. At kung interested kayo dito sa Infinix Smart 20, yung link niya nandito sa ating view products, i-click nyo na yan. And this is the shadow black nila na color. So open na natin siya. Infinix Smart 20, joyful, durable, and smooth. Ayan siya. So nandito yung ating SIM eject tool. Meron tayong user manual, licensed by Qualcomm, warranty card, and of course, sad to say, it is a 10-watt charging brick or 10-watt charging rate lang siya. USB Type-C cable. So yun lang naman mga idol. And ito po yung free na case niya. Medyo maganda yung free na case na ito. Ayan o. So goodbye na tayo sa mga ano tawag dito, yung hard case, yung transparent na jelly case. Ito maganda na yung pagka jelly case na ito mga idol. Very premium na siyang tignan. So ito na yung Infinix Smart 20. Tignan natin siya in shadow black. So in 3, 2, 1. And again mga ka-J-Vlog, as of ngayon February 22, ang available lang nila na color is color black lang talaga. So maganda naman itong color black nila. At nag-resemblance ngayon ganitong itsura for an iPhone 17 Pro Max. Pero ganyan iPhone 17 ang itsura niya. Maganda, sleek design. Lalo-lalo na siguro yung color orange na ito. Pag naging available yung orange, bibili rin tayo niyan. So matte siya. Very nice. So dito is power button / fingerprint scanner and yung volume rocker niya. Sa taas naman ng smartphone is yung speaker grills. Sa left side is yung SIM tray. Sa baba naman ng smartphone is a 3.5mm headphone jack, microphone, and Type-C port. And sa bibili ng smartphone na to, good news, meron siyang pre-installed na screen protector out of the box. So open na natin si Infinix Smart 20. Ayan, Infinix powered by Android. Kabit natin yung jelly case. As you can see, ang ganda ng cellphone na to. Oh, grabe. Mas for sure parang talbog ang Tecno Spark Go 3 dito. Ayan o, ganda, sleek yung design niya. So setup ko muna to mga idol, balik ako kayo. So na setup na natin si Infinix Smart 20. Ayan siya.
So, unang bubungad sa atin is of course yung malaking display ng smartphone na to. Okay naman yung needs of brightness niya. Maliwanag din naman siya. Tingnan natin yung about phone niya. So, wow, it's Android 16 na siya. 128GB, 4GB of RAM, MediaTek Helio G81 Ultimate, 8 megapixel rear camera and 8 megapixel front facing camera, 5200 mAh battery capacity, HD plus 720p resolution. So I therefore conclude na mas better to sa Tecno Spark Go 3 all the way mga idol. So meron siyang high brightness mode na which is very useful sa outdoor. Ayan, meron tayong 120Hz screen refresh rate. So, iset natin sa 120Hz yung settings para ma-feel natin yung pagka 120 niya mga idol. So, maganda yan na pwede nyo na i-customize kung anong refresh rate nyo pwedeng gamitin yung 120Hz. Ayan, di ba? Ang smooth to. So, ayan mga ka-J-Vlog, napaganda netong Infinix Smart 20 sa display pa lang. Uy, parang iPhone na rin ang ano nila, oh. Ang wallpaper nila parang iPhone na din, oh. Oh, lupit. Ganda, mura lang pero mukha na talaga tong iPhone, no? Kaya kung interested kayo dito, even the wallpaper is parang very identical din sa wallpaper ng iPhone, eh, oh. So next mga ka-J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung overall first impressions ko dito sa smartphone na to. So nagawa na natin to ng first impressions before based sa kanyang specification, and this time first impressions ulit based ngayon na hands-on na natin itong smartphone na to or nakita na natin siya ng actual. Unang-una mga ka-J-Vlog, ito nalapagan na natin yung kasamang case. Tignan nyo naman yung case na included ngayon sa Infinix Smart 20. Sobrang premium. Talagang mukha siyang iPhone 17 Pro Max. Ayan, no. And sa mga wala nga lang 17 Pro Max sa black, kaya ma-identify nyo agad na hindi siya 17 Pro Max. Kung binili nyo yung orange, talagang mukhang iPhone yon. Eh sa mga nagtatanong, hindi po pwede ang case ng 17 Pro Max dito kasi may nagtanong yan sa Nubia V80 design na Lods, pwede ba yung case ng 17 Pro Max sa Nubia V80? Hindi po, syempre. Iba pa rin ang form factor nila, iba pa rin ang screen size nila. Mukha lang silang iPhone pero hindi sila feel iPhone at hindi ganun ka itsura naman na iPhone. Pag talagang mitikuloso kayo sa gadget, unang tingin nyo pa lang alam nyo na agad na iPhone o ang gamit ng isang consumer. Okay? Pero again, when it comes sa design lang kasi very eye-catching siya. So, napakaganda. Para siyang ganda ng texture. May glittering effect pa siyang nangyayari dyan. So, hands down sa Infinix na nagbigay na sila ng medyo maganda na ngayon na casing right out of the box kasi before is yung sobrang sakit sa ulo na hard case and yung transparent na si Marin Jelly case. And when it comes sa design, as you can see naman yung design ng Infinix Smart 20, terno-terno sa ating outfit for today. Ayan, no, ang ganda mga ka-J-Vlog, very premium, very sleek ang design nitong Infinix Smart 20 and napakagaan, sobrang nipis din. At kumbaga for design, mas gusto ko to compared dun sa Tecno Spark Go 3. Again, ito lang yung camera niya. Ginawa lang nilang silhouette ito, 'di ba? Para magmukha siyang, alam mo 'yun, identical din sa 17 Pro Max hanggang dito yung camera module. Pero when it comes sa design, all goods, napakaganda. Perfect 10 ang score ko dito kung i-rate ko man yung design nito and aesthetic. Second is yung display. Tingnan nyo rin naman ang wallpaper. Oh, 'di ba? Mukha nga iPhone din. Even the wallpaper is very identical din sa iPhone. Pero when it comes sa screen size, napakaganda mga idol. Malaki naman yung screen size na mo-offer ng Infinix Smart 20. Meron siyang 6.78 inches IPS LCD display with a resolution of HD plus 720p with 120Hz screen refresh rate. When it comes sa needs of brightness niya, it is not too bright and not too low. Parang nasa average level din. Pero maganda naman sa Infinix Smart 20, meron po siyang high brightness mode. Next is yung processor. So again, ito na naman nakikita ko sa comment section, MediaTek Helio G81 Ultra pass daw siya. Eh di pass sa'yo. Eh kung nakuha mo naman ng 10,000, papas ka talaga. Eh ito 4,000, magrereklamo ka ba sa processor niya? Hindi na. Kasi again, for that kind of price tag, hindi po yan nakadesign for gaming. Ulitin ko, kung talagang maglalaro kayo ng sagaran sa isang smartphone, dapat talaga dagdagan yung budget nyo. 4,000 is not a big budget for a gaming smartphone. Again, sa mga nagre-reklamo lang yan dito sa processor nito, for me, okay yung processor nito for its price. MediaTek Helio G81 can do a lot of things, especially, ayan nga, pag mga casual things lang, even games din naman, nakakalaro tayo dito mga ka-J-Vlog. And na-prove ko na yan sa ilang videos ko sa mga ibang brands na na-test ko ng G81. It can handle games din naman. Genshin, kaya siya.
pero may mga frame drops at hindi po siya smooth. Meaning ko nang kaya, nararan yung game, hindi siya force close, nakakagalaw, nakakabattle, pero hindi smooth. Meron kasi mga ibang scenario sa ibang mga smartphone, opening pa lang, ang tagal na. Naglalakad pa lang, sakit na sa ulo. Babattle, tumatalo-talon, hindi yun yung playable. Ito nakakalaro naman sa G81, pero minsan pag nagmo-move ka ng konti, nag-frame drop siya. Yun yung mga meaning na sinasabi ko na hindi smooth, pero playable siya. Pero when it comes sa ML, Honor of Kings, COD, ay paniguradong kayang-kaya yan ng Infinix Smart 20. When it comes sa camera, ayan, again, it is a main megapixel lang ito, single rear camera lang siya, 8 megapixel, and for me, I think this is the IR Blaster. Ayan, IR Blaster with 8 megapixel rear camera, and an 8 megapixel front-facing camera, okay? So, when it comes sa photo quality, sa ating full review, i-share natin yung initial thoughts ko about sa camera na itong smartphone na to. Next mga idol, when it comes sa battery capacity, napakalaki, 5200 mAh battery capacity, pero the sad part, 10 watt charging rate. Yun lang. Ang ganda na eh. Maganda na. 10 watts. Ano bang taon na kung na ano yan, 10 watts na yan, parang 2015, may 10 watts na. Ngayon, 10 watts nyo pa rin. Yun lang naman ang major disadvantage na itong Infinix Smart 20. Maganda na yung overall specs eh. When it comes sa charging rate, even for a affordable smartphone, hindi na talaga bagay ang 10 watts kasi mabagal na po yan. Pero kung ito-turn mo sa 5200, mga 2 hours 30 minutes, baka mo full charge itong smartphone na to. So again, sa iba, hindi naman yan nakaka-affect, pero syempre, when in today's technology, syempre iba is nababagalan na talaga sa 10 watt charging rate. Compare sa mga ibang brands na ino-offer is mas mataas for this kind of price tag, like 22.5 watts, 33 watts, diba? Pero again, tulad ng mga sinasabi ko before sa ibang video ko, yung mga ibang brands, they need to balance the specifications. Yes, I understand, you need to balance the specifications, pero wag nyo naman i-cost cut ang charging rate. Yan ang pinaka-importante rin sa isang consumer, yung charging rate po. Pero yun lang naman, ang napansin kong nakakalungkot na part dito sa Infinix Smart 20, and I think this is a single speaker. Yeah, single speaker siya dito. Ayan, sa taas nga lang, medyo weird yung placement. And overall, when it comes sa IP rating, it is protected ng IP64, water and dust resistant. So again, it is not submersible sa water dahil hindi po siya IP67 pataas. So pag 66 pataas ay pag 66 pababa, pwede siya mabasa with certain kind of pressure, talsik ng mga tubig given yung mga ganyang scenario dito sa Infinix Smart 20. So again, when it comes sa RAM at ROM loads, okay po ba ang RAM at ROM niya? Definitely yes for its price tag. Kumakuha niya siya ng 4 to 5,000 pesos for the 4GB 128 is okay pa yan or bagay pa naman. For the 4GB 64, I think pwede siya makuha ng 4,000 pesos. Medyo I know iba magiging skeptical. Kaya for me, kung meron naman kayong certain budget, and I think few hundred of pesos na may dadagdag niya for the 128, go for the 120GB of internal storage ng Infinix Smart 20. Mas better, mas magagamit siya. At ang maganda pa dito mga idol, right out of the box, naka Android 16 na po itong smartphone na to. And I think, di po siya Android Go Edition kasi sa lahat na na-try kong Go Edition, right out of the box, naka-light yung mga applications. Ito, hindi. So, naka-full OS na to ng Android kasi yung mga naka-pre-install dito is full Android, which is magandang move sa Infinix na the Smart Series hindi na siya perfect for a Go Edition dahil magaganda rin naman ang nilalagay nilang processor sa ganitong presyohan na smartphone. So again mga ka-J-Vlog, grab your chance now, hanggang mura pa, hanggang available pa ang Infinix Smart 20 dito sa ating View Products. I-click nyo na itong View Products natin, mura at bagsak presyo lang dyan itong smartphone na to. At syempre, meron pa kayong special voucher na naghihintay sa inyo up to 1,000 pesos off dito sa Infinix Smart 20. So abangan nyo na po yung full review, game test at yung mga iba pa nating episode dito sa Infinix Smart 20 dahil pag-uusapan pa rin natin to sa mga ibang video na.